Yapon na ninyo. na si France. Ngayong malapit na siyang Yapon ba? magretiro, okay lang naman na magdagdag pa siya ng kontribusyon. Hotdog, tiil, Basta ulo. hiling niya, Dapat kung may surety Pork. sila, yung makukuha rin namin. Kasi Yapon sa ko. sa totoo lang, pera rin naman namin yun. Kubkub. So, huli, pagdating yung 60, Mga mapakinabangan ko naman yung Nasa- savings na tiyatawag ko. pero ang car wash boy na si Gerald, nangangambang hindi nasasapat para sa kanyang pamilya ang kinikita kung lalaki pa ang makakaltas sa sweldo niya. Kasi walang masyadong nagpapahugas yung masyadong kita. Kasi dito porsyento kami ma'am. Nakatakda sa taong 2025 na tumaas ng 1% ang contribution sa serye ng dagdag hulog na nagsimula pa noong 2019. Alinsunod sa report. Yung batas, yun ang sundan. Mabuti to for the financial health of SSS. Yung amount ngayon nung pension ay hindi sapat, no? Lalo na dun sa mga maliliit na kababayan natin, yung maliliit lang yung sweldo, para mas maging disente yung matatanggap ng ating mga pensioners would ultimately require an adjustment, increase in the contributions. Pero kahit inunti-unti ang pagpapatupad ng dagdag hulog para sa isang grupo ng mga negosyante, mabigat pa rin ito para sa kanila. Kaya hirit nila, ipagpaliban na muna ito. 2023. Malaking porsyento dito galing sa member contributions. We will probably have minimum of 4 million new members this year. Ang contributions na aabot na mga additional about 3 billion. Malaki rin umano ang natitipid ng SSS ngayong naglilipat na sila ng mga opisina sa mall kung saan nakakalibre sila sa upa. Andrea Tangines, ABS-CBN News. Kinukumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang ulat na 23 ang nasawi dahil sa magkakasunod na sama ng panahong tumama sa bansa. Sa situational report ng ahensya tungkol sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyong Ferdy, Hener at Helen, galing ang mga namatay sa Mimaropa, Western at Central Visayas, Zamboanga Peninsula at Barm. 13 naman ang naitalang sugatan at 15 ang nawawala. Higit 1 milyong Pilipino ang naapektuhan ng matinding pag-ulan, habang umabot sa 2.4 million pesos ang pinsala sa infrastruktura. Patuloy pang nangangalat ng impormasyon ang NDRRMC sa epekto ng habagat at mga bagyo sa agrikultura. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ngayong wala na yung bagyo, dalawang bagyo magkasunod, tayo ba makakaranas pa rin ng mga pag-ulan o magandang sa bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas Biyernes sa Luzon, malalakas pa ang ulan sa umaga sa Ilocos Region at sa may Catanduanes at ulan din po sa may Central Luzon. Sa tanghali, malakas po ang ulan sa Zambales at pagsapit naman ng hapon sa may Tarlac at Nueva Ecija malalakas ang mga pag-ulan. Sa gabi, aasahan pa ang pag-ulan sa Northern at Central Luzon. Sa Palawan naman, halos buong araw kung mababa ang tsansa ng pag-ulan sa halos buong probinsya, kaya asan kung medyo mainit ang panahon maghapon. Sa Visayas, malakas ang ulan sa umaga dyan po sa probinsya ng Guimaraste at sa gabi dito po sa Hilaga at gitnang bahagi ng Cebu, may kaunti pang mga pag-ulan. Sa Mindanao naman, maulan mula tanghali dito po sa Davao Region at malalakas po ang ulan pagsapit ng hapon sa may Maguindanao provinces at pati sa may Davao Oriental. Meron din mga pag-ulan sa Soccergen at pagsapit ng gabi, malalakas din ang buhos ng ulan sa may Bukidnon at Cotabato Province at meron ding ulan sa Agusan del Sur. Tayo naman sa Metro Manila, maagang magpapaulan ang habagat pero bandang hapon pa po at oras ng hapunan yung mga documentary ng SB19 sa Hong Kong, pinilahan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. handa. Sa oras na nagbabadyang pagsabog, i-monitor ang balita para malaman ang aktibidad ng bulkan. Alamin kung maaapektuhan ang inyong lugar kung sasabog nito. Sumunod sa abiso ng